Praise God. Amen. Isa malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Alam niyo po ay habang tinitingnan ko yung aking asawa kanina habang nagsishare, nai-inlove pa rin ako talaga sa kanya. Amen. Diba? Ganun pala yun, ano? Alam mo, yan yung maganda kay Lord, no? Kapag, alam mo yun, kailan tinitingnan ko lang yung asawa ko, nabubuntis agad eh. Okay. Tingin pa lang yun, ha? Tingin pa lang yun, ha? O, yung mga youth dyan, okay? Sige, sino dito excited sa gagawin ni Lord today? Amen! Praise God! So, alam niyo po, this whole month of March ay nasa series tayo. Tama yung sinabi ni Kuya Dave kanina, na tayo po ay nasa God's discipline. Sino dito yung marami nang natututunan sa discipline ni Lord? Taas ang kamay. Amen. So we understand na bakit ba tayo dinidisiplina ni Lord? 'Di ba? Bakit ba parang ako na lang lagi yung tina-target ni Lord? Tapos we understand na because He loves us pala. Parang tatay, kaya niya sometimes pinapalo yung kanyang anak, it's because love niya yung kanyang anak. Ganon din pala si Lord sa buhay natin. Ganon din po, bakit tayo dinidisiplina ni Lord? Because He wanted us to maximize our full potential. Okay, tinan mo yung katabi mo kung yan na ba yung potential niya. Tinan mo muna. Okay, hindi pa yan yun, di ba? So, si Lord, gusto niya habang nandito tayo sa mundo, hindi KJ si Lord na gusto niya ganyan ka lang, hindi. Gusto ni Lord ma-maximize niya, makuha mo, matanggap mo, ma-experience mo yung full potential na gift niya sa'yo. Amen? So, now as we continue, isa po sa gusto ng Diyos na disiplinahin natin ay ang ating pag-iisip. So, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Ang title natin is Disciplined Mind. Before that, let's pray. Lord, maraming salamat po for this wonderful day. Thank you for all the blessings that we receive, Lord, for the past week, past days. And Lord, here we are again, starting our week. Lord, we pray for complete guidance, Lord. We do not know what will happen later, tomorrow, Lord, but we surrender everything to you. And as we hear your word, Lord, we just want to say sorry. Kung may mga naiisip kami na hindi galing sa'yo, may mga nasabi kami, actions kami, Lord, that not comes from you. We repent right now, Lord. Dinisi mo po kami lahat ng iyong banal na dugo. And as I share your word, Lord, anoint your servant. Pray for anointing. Let your will be done, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Praise God. Again, the disciplined mind. Ang ating text po ay manggagaling sa Philippians chapter 4, verse 8 to 9. It is written here, sabi po, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is excellent, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Now, let us study ano itong pag-uusapan natin about the discipline of the mind. So ito pong pinag-aralan natin ngayon, it is written by Paul. So nung kanyang second missionary journey, the Holy Spirit directed him to plant churches. Okay? So yan ang mission ni Paul. Hindi lang siya nag-apirmi sa isang lugar, sa isang church. No. Tinawag siya ni Lord as a missionary. So itong Philippians na ito ay second missionary journey ni Paul na nilid siya ng Holy Spirit to plant churches in Philippi, in Macedonia. Kaya tinawag yan na Philippians kasi mga taga-Philippi. So Paul enjoyed a close bond with the believers at Philippi, and Paul did not warn the Philippians church of doctrinal errors. So itong sulat ni Paul sa kanila ay hindi patungkol sa mga wrong doctrines, sa mga false teachers, but he addressed some relational problems.
Ibig sabihin, may relationship problem na umiikot doon sa Philippi. Between what? Judea and Syntyche. O Syntyche. I think I have a picture here, no? Ito yung these two women had been workers for Christ in the church. Listen to this carefully. So the reason why Paul wrote this letter, kasi nga, may concern si Paul patungkol sa dalawang babae na ito. So these two women ay nagwo-work sila sa church. These two women were true Christians who played an active role in spreading the gospel to Philippi. So ibig sabihin, workers ito, mga leaders itong dalawang ito. So Paul tells Judea and Syntyche to stop arguing because their disagreement was causing a conflict not just in their own relationship, but in the whole church. So meaning to say, these two women, they allowed their disagreement to escalate to the point of impacting the whole congregation. So in other words, sa loob ng church, may mga disagreements, may mga disputes na nangyayari. And sad to say, they are leaders. Kaya ang sabi ni Paul in Philippians chapter 4:6, next, go. Do not be anxious about anything. So dahil nga may mga disagreements, nag-remind si Paul that do not be anxious about anything. Now question. Ano ang maiisip ng tao sa loob ng simbahan kung yung mga leaders or pastors o mga elders ang meron pang disagreement? Sila pa yung may mga disagreements. And sad to say, ang mga religious leaders po ang madalas nagkakaroon ng mga disputes or conflicts. And not only inside the church. Example na lang in the politics. Diba? We can see today in the social media, the leaders of the countries or the Philippines na lang, di ba? Nagkakaroon ng disputes. Tayong mga tao na nasa mababang level, maguguluhan ka ngayon, magkakaroon ka ng anxiety. Bakit ganon? Not only in the politics, pati na lang din sa loob ng pinagtatrabahuhan natin. Do you experience that in your company? Tama? Nagkakaroon sometimes ng mga disagreements. What else? Within the family na lang. Sa loob ng pamilya mo. Ako, pine-prepare ko na rin yung sarili ko kasi tinitingnan ko si Pablo tsaka si Nasha, the young age, may baby. Nagkakaroon na rin sila ng disagreement. Saan? Sa laruan. Kukunin ni Nasha yung laruan ni Pablo. Babatuhin naman siya ni Pablo. Okay. So mga bata pa lang ito, ngayon pa lang nakikita ko na. Ay, pag hindi ko na-guide ito ng maayos, at kapag hindi ko ito na-handle ng maayos, naku po, delikado paglaki nila. Not only within the family, even to your friends. May mga disagreements din tayo. So the reason why ito nangyayari, we will become anxious. Alright? Now let us define anxious na sinasabi ng Bible. So the word anxious or to be anxious in the Greek word is merimnao. Everybody say merimnao. It means to be pulled apart, distracted, or divided in mind. So kaya pala nagkakaroon ng anxious, ito na yung nangyayari. And let me show to you a distracted mind, a picture here. Sige, go, yan. Sino po dito ang nakaka-experience ng ganyan? Taas ang kamay. Okay, no? So, may mga distraction tayo. Tingnan natin, ha? Isa-isayin natin. So, yan, may cellphone, may nag-message. Ano pa?
habang tumitingin ka ng notifications, habang iniisip mo yung love life mo, ano pa, habang iniisip mo yung emails mo, habang nagne-Netflix ka, tapos nagkakaroon pa ng gera, okay, sa iba't ibang mundo, hindi mo na tuloy alam kung anong gagawin mo. Distracted mind ka na. Anxious na. Kayo po ba ay nakaka-experience din yan? So according to the research, ganito daw po ang picture ng human mind. It's like this. Sabi nila, the human brain contains 12 to 14 billion cells with tens of thousands of connections per cell. So its processing power surpasses all global radio and TV stations combined. Yung ating isip daw, sabi the mind is capable of imagining complex universe. What else? Creating high art and music. What else? Receiving and interpreting spiritual truth. What else? Ang ating mind daw is thinking in ways no computer will ever match. Ganyan ka-powerful ang mind. Kahit na sobrang lakas ng computer, sobrang, kahit yung sobrang, ano tawag doon, yung mga MB, tama, gigabyte, hindi na niya daw kaya yung human mind ng isang tao. Ganyan kagaling ang pagkaka-create ni Lord sa human mind. Hindi mo napansin, sobrang kapal o sobrang layo ng mga imagination mo. Nandito nga lang ikaw sa Pilipinas eh. Imagine, nandito ka ngayon. Kaya mong pumunta sa ibang lugar eh. Tama? Tingnan mo punta tayo ngayon sa Japan. Nasa Pilipinas ka, nakaupo ka. Imaginein mo, nasa Japan ka. Habang nasa Japan yung isipin mo, nag-i-snow. Habang nag-i-snow, may bumababang bomba. Listen. Sorry. Pero gano'n ka-powerful yung mind. Kaya mong gumawa ng something na imagination. Now, so Apostle Paul wants to guide us in our thinking. Why? Kasi alam ni Paul na importante po ang pag-iisip. Let me give you the quote here. What we are thinking about affects our relationships. It determines our choices and it guides us through life. So ganyan ka-powerful ang thinking ng isang tao, maraming maapektuhan. Yung relationship mo, yung choices mo, even your life. Now, God wants us to discipline our minds. Gusto ni Lord, isa sa madisiplina natin, yung ating pag-iisip. Okay? Sino dito gusto baguhin ni Lord simula ngayon ang kanyang pag-iisip? Taas ang kamay. Sige, isa munang malakas sa palakpak para kay Lord dyan. Yan, tinan mo nga muna yung isip tinan mo na yung katabi mo kung ano yung isip niya. Tinan mo. Yan, iba-iba isip niyan. Anong ulam mamaya? Okay, saan tayo maglalaag? Okay. Ganyan ka-powerful yung mind, no? Mukhang nakatingin. Pero, may mga nagko-compute. Okay. Ganyan ang thinking. So going back, how to discipline our mind or how do godly people think and what should be going on in our minds. Are you ready? 7 lang po ito na sinabi ng Philippians kanina according to Paul. Number 1, think the true. Everybody say true. Sabi doon, ang ibig sabihin ng true, it means truthful,
honest and sincerity. Tanong, sino ba yung totoo? Ano ba talaga yung totoo? Di ba may mga ganyan tayong mindset sa ating buhay? Di ba? According to Psalms chapter 25:5, sabi po, guide me in your truth and teach me. For you are my God and my Savior. And my hope is in you all day long. Ang ganda ng sinabi ng psalmist. Alam niya pwede po bang i-guide mo ako, turuan mo ako kung ano yung totoo? Another verse from the Psalms 119:160, sabi, all your words are true. All your righteous laws are eternal. Meaning to say, kung merong totoo, it's God's word. Kaya nga stop na tayo, no? Ay, hindi. Hindi naman totoo yung sinasabi ni Lord. Ay, yung promise niya, pwedeng nagbabago yan. Hindi. Kapag sinabi ni Lord, sinabi niya yon. Kapag may promise sa'yo si Lord, gagawin niya yon. Si Lord hindi nagbabago. Kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Okay, kung ano yung pinangahawakan mo na word niya, mga promises niya, mangyayari yun sa'yo. Kaya sabi niya, all your words are true. Another verse in John 16:13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Ganda nito. Kapag ang isang tao ay pumasok ang Holy Spirit sa buhay niya, siya nga pala sa life retreat. Sino magla-life retreat? Taas ang kamay. Amen. Makakaranas kayo ng powerful move of the Holy Spirit at yon yung mag-guide sa inyo. Saan? Sa totoong buhay. At ang sabi, He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. Now, church, there's a warning here. Ito yung warning. Ang opposite ng true is what? Is false or unreal. Sad to say, karamihan sa mga tao, mas iniisip pa natin yung mga hindi totoo. Mas ine-entertain pa natin sa ating isip yung mga fake news. Mas nilalaro pa natin sa isip natin yung mga mali ng tao. Di ba napansin yun? Di ba? Ang ganda ng ginawa niya sa'yo. Full blast. Tinulungan ka niya nung wala ka. Ginaid ka niya. Maya-maya may nagawa lang na hindi maganda. Yun na kagad yung iniisip mo sa kanya. So, mas sinisave pa natin sa isip natin yung mga hindi totoo. Kaya ang sabi ng Bible, whatever is true, think about this. Sabi ni Paul, kung ano daw yung totoo, yun yung isipin mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo. Yan. Number 2. Ano pang sabi niya na paano natin i-discipline yung ating isip? Ano pa yung mga isipin natin? It's noble. Everybody say noble. Sabi, ang meaning ng noble is worthy of respect, esteem, or honorable. Ang ganda ng sinabi ng Psalms 16:3, I say of the holy people who are in the land, they are noble ones in whom is all my delight. Now, you may know some people in your life who are considered honorable. Meron po ba kayong mga ganyang kakilalang tao na nire-respeto natin? 'Di ba? Or something honorable sa'yo, ginagalang mo. Sabi ni Paul, sabi ng Bible, you talk to them. You learn from them. What else? And think about them.
Ang ganda rin ng mga noble people, if you want to read the Proverbs 31 woman, ang ganda ng noble character ng isang babae dyan. No, you read it. Ang ganda niya, Proverbs 31. Ganda para sa mga babae. Actually, kinukuha ko din yan para din sa akin. No? Kasi magaling yung babae na yon. Now, what's the warning here? Ang opposite po ng noble is poor, lowly, or low ranking. Church, listen. Nakakalungkot po, no? Kasi karamihan sa mga tao, mas iniisip nila is yung poor. Mas ine-entertain nila, nako, pastor, alam mo, mahirap lang kami, pastor. 3 beses lang po kami kumakain sa isang araw. Wow, Kami nga 2 lang eh. Siyempre, healthy. Pastor, 3 na lang yung kotse namin. Wow! Ay, di namin kakayanin. Ay, hirap ako. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Tanggap ko na hanggang dito na lang yung level ko. Sad to say, ang daming ganyang tao. Imbes na noble yung kanilang iniisip, opposite. Ganito na lang ako, ganito na ako mamamatay. Hindi, mahirap lang kami. So nagde-declare ka, ine-entertain mo, mas ito pa yung nilalagay mo sa isip mo. Ang sabi ng Bible? Whatever is noble, worthy of respect, honorable, think about such things. Number 3, paano ba natin i-discipline ang ating mind? Think what is right or just. The right or just, it means righteous and honest in actions. In Psalms chapter 1 verse 6, sabi po dito, for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. So ang mga taong righteous daw, sabi nakatingin daw si Lord sa kanila. Pero yung mga taong wicked, it leads them to destruction. Now, there's a warning here. Warning. The warning is the opposite of right. Ano yung opposite ng right? Left? Wala. Too. Oh. Ang opposite ng right is wrong, bad, evil, or improper. Church, sad to say again, karamihan sa mga tao, mas iniisip palagi yung mali. Sus, plastic na. Tinan mo yan. Oo, tinan mo yung mata. Oh. Tinan mo yung noo. May mga ganyang tao, ang daming napupuna. Ako may kakilala akong ganyan. Sabi ko sa kanya, ang galing mo naman. Paano mo naiisip yung isang tao sa pamamagitan ng kanyang action? It's wrong. Ano pang sasabihin natin, maiisip natin? O, tinan mo yan. Masamang damo yan. Tagalog na Tagalog, Tagalog words yan. Imbes na isipin mo na right, naghahanap ka ng mga pinapalitan mo ng mga wrong, mga evil. Alam mo, tinan mo yan ha. Ayoko na magsalita. Ang dami. Baka ako mamaya,
Church, pakisabi sa katabi mo, stop it. Mas yan pa yung ini-entertain natin. No? Pag tumitingin ka sa isang tao, imbes na right yung makikita mo, ang tinitingnan mo is yung wrong, yung bad, or yung evil, or improper niya. Sino dito yan? What else? Number 4. Ang ganda ng galing ng Bible, no? Are you learning? No? Ako, ginagawa ko, pinag-iisipan ko lang mabuti, no? Pinagpipray ka. Kasi nandyan na lahat eh. Alam nga naman mag-invento ko. Ino-opposite na lang natin kasi para at least proper yung ating pag-iisip. Amen? Next. Sabi ni Paul, sabi ng Bible, whatever is right, think about this. Number 4, it's pure. Pure, it means undefiled, holy, and uncorrupt. In Matthew chapter 5, verse 8, sabi, blessed are the pure in heart, for they will see God. So kapag ang isang tao daw is pure yung kanyang puso, alam mo, makikita niya si Lord. Amen? Now, there's a warning here. Warning! Anong opposite ng pure? Impure, dirty, corrupt, or poisoned. Yan. O ito. Sad to say again. Mas gina-entertain pa natin sa ating isip yung mga marurumi, mga masasama, o mga sira. Sabi ng Bible, whatever is pure, think about this. Number 5, next, is lovely. Lovely means pleasing and attractive to the soul. In 1 Corinthians 13:4-7, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs, love does not delight in evil, but rejoices with the truth, always protect, trust, hope, and perseveres. Now, there's a warning again. Ang opposite ng lovely, ito po. When I search it, ugly, horrible, hateful, and terrifying. May ganyan ba tayo na kung ano pa yung mas ine-entertain natin sa ating isip? Ito. Ugly, it means sa Tagalog is pangit. Diba? Imbes na ma-appreciate mo yung bago niyang reband, pangit, parang kalawang. Imbes na ma-appreciate mo yung pinag-ipunan niyang damit, diba? Ay, mukha kang suman dyan. Diba? Imbis na ma-appreciate mo yung ano mga naisip ko dito. Yung ganda ng think lovely. Pure. Wala na ako naisip, no? Parang pure ng isip ko. Hindi na ako nakakaisip ng mga kung ano, no? Horrible means kasuklam-suklam. Tinan mo. Or what else? Hateful, nakakapuot. Nakikita mo isang tao, init-init yung ulo mo. Nagiging green ka na. Imbis na lovely yung iniisip mo, yung
Kinaiinisan mo sa kanya lagi yung naiisip mo. Are you guilty with that? Yung mga tumatawa, yan talaga yun. Yan talaga yun. Okay. Lalo na yung mga hindi umiimik. Yung mga hindi umiimik dyan. Yan. Okay. Church, ano to sa Bible ito Hindi ako yan. Hindi ako nagsasabi niyan. Okay. Sabi ng Bible, whatever is lovely, whatever is pleasing, attractive, think about such things. Pag tumitingin ka sa tao, kunwari, humarap ka, ano yung nakikita mo sa kanya? Di ba? Ano kagad, naiisip mo kagad, negative, ay, unbeliever to, yoko nito. Ay, ang arte? Ay, hindi ko gusto yung ano niya, yung pananalita niya. Is that lovely? Or, mas ini-entertain mo yung mga hateful, mga horrible, or terrifying, or pangit sa isang tao? Alam nyo, kung sino yung madalas mag-isip ng pangit, sila yung pangit. Brent Tejano. Wag kang titingin sa katabi mo. Wag. Number 6. Are you learning? Number 6, ano pa daw yung, paano natin ididisiplina yung ating pag-iisip? Sabi, think admirable. Admirable means commendable, high regarded, kindness, and graciousness. Colossians chapter 3, verse 12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Again, there's a warning here. Opposite of admirable, listen, shameful, awkward, garbage, and worthless. So, ikaw ba ini-entertain mo ba ito sa isip mo? Yung mga bagay na mas inuunahan mo, mas ini-entertain mo, ay hindi nakakahiya. Ako may mga ganyan ako nung araw, no? Invited ako, Brent, okay lang ba invite kita dito? Tapos maya-maya, sige, oo. Tapos nung araw na yun, napapaisip ako na, ay nakakahiya. Inuunahan mo yung isip mo kagad, wala ka pa nga doon, iniisip mo na kagad yung nakakahiyang mangyayari mo. Mas ini-entertain pa natin yun. What else? Awkward. Awkward, it means saliwa sa Tagalog. Ay, hindi, baka mapahiya ako. Ay, hindi, baka kasi pagtawanan ako, hindi na lang ako po. Ay, yung suot ko, baka mamaya hindi proper. So, ito yung mga ini-entertain natin na nilalagay ng demonyo sa'yo para hindi ka magtuloy sa Ginoo. Yung mga shameful, yung mga awkward, or mga garbage, it means basura. Na mga nakuha natin sa mundo. Yan palagi yung ina-entertain natin. What else? Mga worthless. Or mga walang kwentang bagay. Yan yung nilalaro mo. Stop it. Alam mo kaya marami taong hindi nag-grow. Sorry Kasi they are entertaining in their mind itong mga shameful. Kasi totoo naman, may mga shameful tayo na nangyari sa buhay, taas ang kamay. Di ba na pinagtawanan ka, napahiya ka? Pero kaya nga tayong may word of God Tapos na yun. May mga awkward moments talaga tayo. May mga garbage or may mga worthless moments talaga tayo. Kaya lang binayaran na lahat ni Jesus Christ yan. Amen. Pinatawad na lahat ni Jesus Christ yan. Amen. Pwede ba palakpakan mo naman si Lord dyan? So maganda, sabi ng Bible, whatever is admirable, think about such things. Imbis na ine-entertain mo, nilalaro mo sa isip itong mga ito.
alisin mo na. Delete. Tuk. Palitan mo ng mga admirable. Ay wow, sige, pupunta ako dun. Aaten ako ng retreat. Naku, pupunta ako sa church. Gusto ko pa mag-grow. Hindi yung, hindi ayoko pumunta sa church, paulit-ulit na lang yung suot ko. Ano to? Molo. Hindi ito, wala itong pakilamanan ng suot dito. No. Walang mga ganon dito. Hindi natin tinitingnan yung background mo. Hindi natin tinitingnan dito yung problema mo. Lahat tayo may mga ganyan. Hindi natin tinitingnan dito kung ano ka, yung mga nakakaya sa'yo. Hindi. Kailangan ang problema, nilalagyan ka ng demonyo sa isip mo ng mga ganito. Kaya sabi ng Bible, whatever is admirable, think about this. And last, number 7. Is excellent or praiseworthy. It means worthy of admiration or incorruptible. Ganda ng words. Now, there's a warning. Ang opposite ng excellent or praiseworthy is what? Low grade, crude, untrained, and useless. Yan. Ang opposite ng excellent is low grade. Low grade means mababang uri. Imbis na you're doing excellent, gagalingan mo, ang mangyayari sa'yo, mas ma-entertain mo, ay hindi, ganito lang kasi kami. Or untrained. Untrained means hindi ako kasi sanay. Ay, hindi ako magaling, hindi ako akasa. Ay, hindi, wala kasi akong pinag-aralan. Yan yung mas ini-entertain natin. What else? We entertain the word useless. Imbes na excellent yung iisipin mo, ang nilalaro mo pa sa isip mo, ay hindi kasi wala akong silbi. So question, anong mangyayari sa buhay mo kung ganito yung nilalagay mo sa isip mo? What else? Anong mangyayari na sa mga nasa paligid mo kung ganito yung nilalagay mo sa isip mo? Especially to the parents here. Diba? Kung ganito kung opposite ng excellent ang ating iniisip, kawawa naman yung ating mga anak. Anak, ganito lang ako eh. Mahirap lang tayo, anak eh. Ano ngayon makikita ng anak mo? Sasabihin niya sa kaibigan niya, ay hindi, ayoko kasi mahirap lang kami eh. Ay, hindi kasi nakapag-aral si mama eh. Ay, hindi. Imbes na excellent yung ine-entertain natin. Yung opposite pa. That's why the Bible said, whatever is excellent, think about such things. Now, balikan natin yung Philippians chapter 4, 8 to 9. Inisa-isa ko lang, dinisect ko lang. Sabi again, finally, brothers and sisters, whatever is true, inisa-isa na natin, noble, right, pure, lovely, admirable, or anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Now, ano yung ibig sabihin dito ng think about such things? Or think on such things. It means to meditate on all of the above mentioned traits and allowing them to influence the conduct of a believer or a Christian. So meaning to say, yung mga nabanggit kanina ng mga lovely, admirable, excellent, sabi, ito daw yung i-meditate mo. Tanong, ano yung i-meditate mo sa 24 hours mo? Sige. Ano yung minimeditate mo sa isip mo araw-araw sa buhay mo? Oh, sige. Answer it in your own. So yan pala yung ibig sabihin nun. To meditate on all above mentioned traits and allowing them to influence. Importante daw ikaw mismo ma-influensyahan ka nun. Amen?
Now, what are we going to do? Ngayong alam na natin ito, yung disciplined mind. Paano natin gagawin? Okay, what are we going to do? Tatlong bagay lang po. And then we will end. Number 1 is meditate your mind on what is true, noble, right, pure, lovely, admirable, and excellent. So meaning to say, the meditate is you entertain it. You study it. And think about it. Now, if I'm not mistaken, hindi po natin ito nagagawa. Mas iniisip pa natin yung mga bagay na mga kasalanan. Sometimes, mas iniisip pa natin yung mga taong nakasakit sa atin. Iniisip pa natin yung paano yumaman. Ini-entertain pa natin yung mga lustful thoughts. Or marami. Kasi sobrang daghan sa isip ng tao. Ano po? So what we put in our minds determines what comes out in our words and actions. Tanong, kung wala kang true, kung wala kang noble, kung wala kang right, pure, lovely, admirable, and excellence in your mind, tanong, ano ang magiging resulta ng words mo at ano ang magiging resulta ng actions mo? Nandyan pa ba kayo? That's why you examine what you are putting into your mind. Kailangan magaling ka dyan. Ngayon, kay Lord ka na, nag-grow ka na, umaayos na yung buhay mo. Even sa mga students, no, maganda ito, kaya lang hindi natuturo ito sa school eh. So ano ba yung mga ine-entertain mo sa isip mo? Sa TV, sa internet, sa books, even sa mga conversations na mga kausap mo, sa movies or magazines. Okay? Yan yung pinapasok daw natin sa memory natin. That's why number 1, sabi ng Bible, you meditate your mind to the true, noble, right, pure, lovely, admirable, and excellence. Remember this, church, when we think about the right things, we do the right things. Kapag tama daw yung pag-iisip mo, magre-resulta ito sa tama yung gagawin mo. Hindi pwedeng mali yung isip mo, tapos tama yung actions mo. Hindi yon. Laging start sa pag-iisip. Tapos pag tama yung isip, magugulat ka, tama yung actions. Tama yung words. Pag mali, ibig sabihin may tama. May tama na. So number 1, meditate. Number 2 is practice it every day. Pwede po ba sabay-sabay tayo basahin ito malakas? 1, 2, 3, go! Practice it every day. Tuwing kailan daw? Okay, verse 9. Sabi po dito, whatever you have learned or received or heard from me. Grabe, ang angas ni Paul, no? Or seen in me. Put it into practice. So meron tayong mga ganito sa buhay, mga learnings, mga na-receive, meron tayong mga narinig, meron tayong mga nakikita. Sabi, salain mo to. Hindi lahat ng mga matututunan mo is you entertain. Hindi lahat ng marireceive mo ay ilalagay mo sa brain mo, sa thinking mo. Hindi lahat ng mga maririnig mo, makikita mo, is ilalagay mo sa isip mo. Alam mo ba, isang words lang, pwedeng maguba ang buhay ng isang tao. Sabihan ka lang ng isang words na in-entertain mo ng mali. Pwedeng masira ang buhay ng isang tao. Sabihan ka, alam mo ikaw, mahirap ka lang at magiging mahirap ka lang. Kaya lang, yung taong sinabihan ng ganon, yun yung ine-entertain niya. Hindi na napalitan. Alam mo, lalaki yun na yun pa rin yung thinking niya.
sira ngayon yung buhay niya. Hindi ngayon magtatrabaho, hindi ngayon magpupursige. Why? Kasi nakarinig siya ng words. Yun yung in-entertain niya sa kanyang isip. Yun na ngayon yung kanyang naging buhay. Kaya sabi ni Paul, whatever is lovely, pure, yung kanina, sabi, you put it into practice every day. Diba? Hindi naman ito, narinig natin kagad ng Sunday, magagawa na natin kagad. Yes, meron tayong mga inputs, meron tayong mga naririnig na mga learnings. Pero after this Sunday fellowship, yun na yun. Paano mo siya magagawa? Paano mo siya mapuput into action? Paano mo siya mapapractice? At ang sabi, daily daw ito. No? Daily ito. And in all circumstances. Tama. Kung sino yung mga makakasalamuha mong tao, situation, concern sa buhay, yun na yung papasok na yung lovely, admirable, excellence. Yun na yun. Amen? So practice it every day. And last, number 3, you will be blessed with the peace from God. Verse 9b, and the God of peace will be with you. God's peace daw po is different from the world's peace. Ang true peace is not found in positive thinking or in absence of conflict or good feelings. Hindi daw po. Magkaiba yung peace dito sa mundo kesa yung peace na nanggagaling sa Ginoo. Dito sa mundo, hindi ka mabibigyan ng peace. Okay? Kasi yung peace na yan, nanggagaling lang yan kay Lord. Okay? Yung kapayapaan na yan, galing lang yan sa Ginoo. So that's the promise. Kapag ito daw yung ine-entertain natin, minemeditate natin sa ating isip, nagka-practice natin every day, you will be blessed by the peace of God. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Amen. Tapos na po ako, let me give you this last quote. Your mind is your greatest asset or your greatest enemy. Yung ating isip daw po, pwede yan maging asset mo. Pwedeng wala ka pa ngayon eh. Pero hindi naman forever yan. But if you have this disciplined mind, okay, sabi, it's the greatest asset. Or, pwede din yung mind mo, it becomes your enemy. Nagbabate lagi yan. So, paano mo hahandlein yung isip mo everyday? Now, I have a question to you as I end. Nakakaisip ka ba o nakaka-experience ka ba ng mga overthinking? Or meron ka ba sa buhay mo ng mga impulsive decisions? Or sometimes you struggle to stay focused on your goals. May goal ka na, may target ka na. Ito na yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Kaya lang sometimes, nag-struggle ka. So the world today is filled with distractions. Ang mundo daw natin is punong-puno ng distractions. Emotional triggers and mental clutter that keep us from achieving greatness. Maraming magbablock dyan sa greatness mo. Sa greatness na gusto ng Diyos sa'yo. Sa discipline na gusto ng Diyos sa'yo. But the good news here is the Bible has given us solid instruction for winning the battle mind. Hindi lang pala ito ayusan ng buhay. Hindi lang pala ito puro pagmamahal.
bigayan, concern, no, tulungan. Ang buhay pala natin kay Lord, hindi lang patungkol dyan. Pero gusto din ni Lord, ayusin mo yung isip mo. How? Is to meditate, you practice, then the God of peace will be with you. Now, what's the lesson here? 3 bagay lang po. Tapos na ako. Ano nakita natin sa ating topic ngayon? Sa ating lesson ngayon? Number 1. Kahit nag-aaway-away na sa paligid mo o magulo, basta disiplinado ang isip, hindi ka maapektuhan. Nakikita nyo ang nangyayari sa ating bansa. Even to the other countries. Some people are panic. Some people is, discouraged. Naku, gera na. But hey, there's a promise. Ayusin mo yung isip mo. Kahit may mga away na, kahit ang gulo-gulo na. But if you have the disciplined mind, hindi ka maapektuhan. Number 2, ang taong disiplinado ang pag-iisip ay magre-resulta ng maayos na buhay, maayos na pamilya, at maayos na kinabukasan. Yan ang maganda sa isang taong disiplinado ang kanyang pag-iisip. It will result in a good life. Makikita ito sa kanyang pamilya. At magugulat ka, magiging mapalad yung future niya. And last, number 3, mapupuno ng kapayapaan ang mga taong disiplinado ang pag-iisip. Kahit na ang gulo, kahit na parang ang hirap na, pero ang taong disciplined ang kanyang mind ay punong-puno ng kapayapaan. And that is disciplined mind. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Tatayo tayong lahat and we will all pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Right now, habang nakapikit ang iyong dalawang mata, lahat tayo dito, let's hold our mind, please. Hawakan natin ang ating isip. Sige. Anywhere, basta dyan sa ulo mo. Lord, we just want to say sorry, Lord, for our undisciplined mind. Sige, kausapin mo si Lord ngayon. Hingi ka ng tawad. Na mas ini-entertain mo pa yung mga basura. Mas ini-entertain mo pa, mas iniisip mo pa yung mga evil thoughts. Mga shameful in your mind. Mas yung mga pangit pa na bagay ang iniisip mo, ang lagi mong napupuna, ang nilalaro mo dyan. Lord, patawarin mo kami, nadideceive kami, naluloko kami. But thank you for your word today, Lord. Na gusto mo rin pala maging discipline ng aming pag-iisip. Thank you, Lord, because you are disciplined God. Kung meron kaming model dito na disiplinado ang pag-iisip, Lord, it's you, Jesus. Kahit na ikaw ay pinagtulungan, kahit na ikaw ay pinahirapan, pinatay, Lord,
Ang ayos pa rin ang pag-iisip mo. Hindi ka naapektuhan. Nandun pa rin yung lovely na pag-iisip. Nandun pa rin yung pure. Nandun pa rin yung excellence. Nandun pa rin yung admirable. Nandun pa rin yung pure. Lord, gusto namin ng ganyang pag-iisip. Gusto namin, Lord, yung disiplinadong pag-iisip. Gaya mo. Kaya naman ito nasabi ni Pablo, Lord, it's because His model is you, Lord. Kung may gusto kaming gayahin na pag-iisip, Lord, not the pastor, not the politicians, not the rich people, Lord, ayaw namin noon. But we wanted the mind of like you, God. Hallelujah. Starting today, you meditate it. What is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is excellent and praiseworthy. Think about it. Tigil mo na naman, masyado mong napupuna yung mga negative. Lord, remove it right now in the name of Jesus. Sige, alisin mo yan sa isip mo. Alisin mo sa isip yan. Yung mga negative, yung mga hindi galing sa Diyos, sige, remove it right now in the name of Jesus. Second is you practice it. You practice it. Hindi kagad yan biglaan, pero pag dinidisiplina mo yung isip mo, para ka nag-exercise. It will result in an excellent life, a good life, a life that comes from God. Nagugulat ka, excited ka laging mabuhay, excited ka laging magising, excited ka tumulong, excited ka maglingkod, excited ka kumanta, excited ka mag-worship, excited ka mag-aaral ng Biblia, excited ka magbasa. Because na-practice mo na yung disciplined mind mo. And third, the Bible said, and the God of peace will be with you. If you have that disciplined mind, there's a promise. The peace from God will be with you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. And right now, as we remain standing, may I invite everyone who is first-timer here. Can we, palakpakan naman natin. Do we have first-timers in this place? Palakpakan naman natin. Sige po, can you come forward here? Sige, alright. Invited by Mary Jane. Palakpakan natin sila. Can you come forward here? Ako, mga disciplined mind na ito, mga ito. Amen. Can we lay our hands to them? Sige po, let's pray for them. Yay! Sige po, you can come back. Okay, wag kayong mag-alala, meron kayong free, free lunch, okay? Sige, taas natin ang ating mga kamay. Amen! Praise God! Hallelujah! May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious to you. Lord, thank you for your people here. Thank you for your word. Lord, we pray also, Lord, for hedge of protection. Lord, sa mga naririnig namin, mga nakakasama namin, especially, Lord, from the devil, Lord, we pray for protection in the name of Jesus. And we pray also, Lord, for complete healing. Kung may mga may sakit dito, Lord, even yung mga nasa online namin, we pray for complete healing. Receive it right now in the name of Jesus, even to your parents. May sakit yung tatay mo, yung nanay mo, receive healing right now sa pangalan ni Jesus.
Lord, we also pray for provision. Lord, may mga expenses kami. But Lord, we believe that you're a rich God. Lord, you're going to provide na anuman mga pangangailangan namin, Lord, in the name of Jesus. And Lord, we praise also, Lord, for the church. For the church, Lord, ikaw po ang nagtayo nito, ikaw ang nag-build nito, ikaw ang pastor namin dito, Lord, in the name of Jesus. Lord, we are excited, Lord, sa mga bagong gagawin mo pa sa aming lahat, Lord. And Lord, we pray also, Lord, for the life retreat preparation mamaya. Lord, magpapadala ka pa ng mga souls na babaguhin mo na makakasama namin maglilingkod sa iyo, Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. We bring back all the glory, honor, and praise to you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen! Pakisabi sa katabi mo, discipline! God bless!